Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! Lalo na po sa mga kababayan po natin Westhanos na nanonood sa ating dito sa lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po, ang inyong kaibigan, Shane Talantino. Nakalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show. At syempre, kasama rin natin ngayong araw ang aking partner, wala po kita, kung hindi si Miss Jovi. Magandang tanghali sa iyo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astero. At welcome po sa aming programa kung saan mas lalo po natin masaya at mas ginagawang interesante ang mga inihahatid natin impormasyon at mga balita. Kasama po ang buong pwersa ng himpilan ng TV48 yung mga araw ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 ng tanghali. At syempre, ito ang favorite part natin, Jovi. Magtatanghali ang tapat na, tamang-tama, ang pinantahan mo na restaurant dito sa bayan ng Cabiao. At siya na matataka mga ating mga viewers dahil sa mga putahe na American Asian cuisine na ino-offer nila. Yes, Miss Shane, kahit natikman ko na mga bestseller nila, Shane, ay talagang nagugutom pa rin ako dahil naaalala ko pa rin kung gaano kasarap ang mga inihain nila sa amin. Kaya huwag na po natin patagalin pa, bagong fine dining restaurant sa Cabiao, sosyal pero hindi mahal. Atin ang panoorin sa Eat Lang ng Eat. Hello mga ka-eaters! May bago na naman tayong nadiskubring bagong bukas na kainan. Dito yan sa bayan ng Cabiao. Shala ang sosyal na datingan. Maluwang, malinis at maliwalas na perfect for bonding. Lakas makasosyal pero hindi mahal. Isang fine dining restaurant para sa pamilya o magbabarkada na tiyak maghahatid sa inyo ng kakaibang dining experience dahil ang mga pagkain ay talaga namang pak na pak at wow na wow sa sarap. Gusto kong i-commend ang chef nila dito na si Chef Nilo Dayao at mga assistant at staff dahil sa maalaga nilang pag-aasikaso at paghahatid ng mga pagkain talaga namang hahanap-hanapin mo. Ito nga pala ang Calle Vicencio Restaurant na matatagpuan sa Purok 3, San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija, malapit sa Cabiao General Hospital. Welcome to Calle Vicencio Restaurant! Kainan na! Ang kalye na talagang lilikuan mo, papasok kang gutom, lalabas kang kalmado, busog at may ngiti sa mga labi mo dahil masasatisfied ka talaga sa mga cravings mo. Sa luwang nito ay perfect spot din ito para sa anumang okasyon tulad ng binyag, kasal, birthdays, family occasions, and company parties. And take note, ang ganda ng presentasyon ng mga pagkain nila na itsura pa lang ay talagang tatakamin ka na. At ngayon po ay atin pong makakakwentuhan ng may-ari po ng Calle Vicencio Restaurant na si Ma'am Lucrecial Castillo. Hello mga ka-eaters! Welcome po sa Calle Vicencio Restaurant. Located po kami sa San Fernando Sur, Cabiao, Nueva Ecija. We started po last 5 years ago. Tapsihan na po kami, ma'am. Tsaka mamihan, pansitan. Tapos nakapag-decide po kami nung partner ko na immerse po sa labas. So, October po last year, nag-start po kami dito sa fine dining restaurant, ma'am, para makapag-serve po pa po ng mas maraming variety ng menu. Nakapag-observe po kami also dahil po mahilig din po kami sa pagkain. Wala pong fine dining restaurant dito sa Cabiao na nagsaserve po ng ganitong klaseng pagkain. Tapos, yung ganitong klaseng ambience din po, wala din po dito sa Cabiao. So, we decided na i-open po dito yung aming restaurant. We are offering po yung fusion po ng American Asian cuisine. So, nag-offer po kami ng steaks, Asian cuisine po, pancit, Chinese style whole grilled chicken, and hamburgers, crepes, bulalo, ano pa ba? Meron din po kaming desserts na local like leche flan. Yun po.
Lahat po ito, menu po ng aking executive chef po na si Chef Nilo Dayaw. Nag-offer po kami ng 4 sets po ng family meals. Meron po kami dito, ang ready po namin is set A. Consist po siya ng bulalo, pansit, yung Chinese style whole grilled chicken po namin, sweet and sour pork, na sinaserve po with 5 cups of rice and mixed fruits with iced tea na rin po. Complete po yan for only 1,800 pesos. May kasama din pong isa pang veggies. Yes po, chop suey ma'am. Orders po namin, ito po, sinaserve pork steak, one of our best sellers ma'am. Sinaserve po siya with rice. Tapos, yung aming mga steaks, ito po, tenderloin steak po namin. And yung tempura, mga best sellers po namin yan. Tapos, meron din po kaming Hawaiian burger. Sa Hawaiian burger talagang, Yes, ma'am. Sobrang, sobrang sarap po ng aming burger. Ang laman po niyan, beef burger, pure beef burger, lettuce, cheese, tomatoes, bacon, and onion. Yan. May mga ino-offer nga rin sila ditong mga desserts tulad ng banana at buko pandan crepes. So ito ang tawag dito is crepes. Yes, ma'am. Kakaiba siya kasi para siya nakakulambo. Opo. Ano yan, ma'am? Hotel grade po talaga ang aming presentation ng pagkain. Meron din sila ditong banana at strawberry panna cotta, leche flan, creme brulee, at halo-halo. Para sa mga gustong magsingalong at magkaroon ng kaunting inuman ay mayroon sila ditong VIP room na nagkakahalaga ng 1,000 pesos na pang 3 oras at magdadagdag lang ng 500 pesos para sa exceeding time. Kung walang pang VIP room pero gustong kumanta, no worries dahil pwedeng-pwede ka rin mag-video okay sa labas gamit ang inyong cellphone dahil mayroon silang wireless microphone na iko-connecta lamang sa kanilang speaker. O diba? Concert na ito! Tara nang tibagin ng mga pagkain yan. Una ko nga tinikman ang kanilang steak na sa unang kagat. Sarap ang aking nilasap. Mapapagamit ka talaga ng panghiwa at tinidor sa kanilang Hawaiian burger dahil sa laki nito. Pero si James, kinaya ang pagkagat dito. Amazing! Pakita nga daw kung totoo. Kumakawala yung baka pero mapapathumbs up ka. Ano nga yun, James? Ganito naman daw kumain ng chicken. Sige, Jordan, pakita nga. O, diba, speechless siya. Gutom na kasi este. Sarap na sarap kasi, kaya naman pati ako napagaya. Isa naman sa sobrang nagustuhan ni James dito ang kanilang steak na talagang in-enjoy niyang lantakan na yun o unang kagat tulala agad. Esther na pangiti agad. Hindi rin pinalampas si Jordan ng maube nilang halo-halo dahil napapasayaw pa siya sa bawat subo. Si Ma'am Lu nag-enjoy na ipag-serve ako ang init ng pagtanggap nila sa amin dito. Parang yung malinamnam na sabaw ng kanilang bulalo. O, bago tayo matapos, cheers muna kami ni Ma'am Lu para sa patuloy na success ng kanilang restaurant na unti-unti na ring nakikilala sa bayan ng Cabiao at kalapit na mga lugar. Nakita ko, naglalaway ka na naman. Tingnan nyo kami para kami isang pamilyang masayang nagsasalo-salo sa hapagkainan. Kaya tara na at ayain na ang sambahayan para sa isang masayang chibugan! Programang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office. Para sa mga karagdagang katanungan, maaaring kontakin ang 0991-432-1657 o 0953-175-1348 at maaari ding bisitahin ang aming Facebook page na Nueva Ecija TV48.
sarap naman, Joey, no? Sarap na sarap. At enjoy na enjoy kumain ang mga kasama mo na student intern mula sa CLSU na sina Jerlene and Grace. At ang steak cup, ang lambot at syempre, halo-halo. Tama-tama ngayong tag-init, Joey. Yes, Miss Shane, talaga matatakam ka sa kanilang halo-halo dahil talaga nag-uumapaw naman talaga yan sa ube. And of course, yung kanilang mga sangkap ay talaga naman wow. Ayan, si Jerlene talaga in-enjoy niya ang halo-halo. And of course, si James naman ay talaga in-enjoy niya ang steak na talaga namang isang hiwa mo pa lang, Miss Shane, talagang bumabaon na agad yung kutsilyo dahil sa lambot. Oo, at saka syempre, ang kagandahan din dito, pagka kayo nag-aantay din kayo ng order ninyo, pwede rin mag-video. Yes. At ngayon ay na-discover natin ang galing ni Jerlene sa pagkanta, di ba? Oo, malaanghel ang boses ni Jerlene. Kaya naman in-enjoy niya. Sample minsan, Jerlene, ano? Anyway, yan po ay yung Calle Vicencio Restaurant na matatagpuan po sa bayan ng Cabiao. At syempre, ito ay sa harap lamang ng Cabiao General Hospital. So, sa mga dumadaan, highway lamang po ito, sa mga dadaan po dyan, at gutom na sa biyahe dahil sa haba o sa traffic na naranasan ninyo sa mga nadaanan ninyo dahil sa mga ipinapagawang daan, pwede kayong huminto at kumain dito sa Calle Vicencio na matatagpuan po sa bayan ng Cabiao. Anyway po, Holy Week din sa mga Katoliko rin na nananampalataya at nagninilay-nilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang pagkain ng karne ay kanila munang isinasantabi. At syempre, pwede po kayong pumunta rin dito kapag Linggo ng Pagkabuhay, sa araw ng Linggo at sa mga susunod pang araw. At wag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balita. Unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. Sa una ng ating mga balita, 50 Pinoy kada araw na itatalang may HIV. Ikinabahala na po ng DOA. Sa balitang lokal, Kapitana Ludi Luy ng Diaz Garcia patuloy na magsisilbi sa barangay. Samantala sa Bantay Krimen, 2 foreigners suspect sa basag kotse at pagnanakaw sa Central Luzon. Sa fuel update, big time taas presyo bumulaga ngayong Kwaresma. 2 pesos and 20 centavos sa gasolina at 1 peso and 40 centavos sa diesel. Sa balitang lokal, bayan ng Gimba, pangatlong bayan na mag-iimplementa ng Techno Village Development Program ng Central Luzon State University. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Nueva Ecija, mas bumilis umano noong buwan ng Pebrero kumpara noong Enero, ayon po sa PSA. Sa balitang sports, PBA All-Star Game 2024, Team Japet versus Team Baroka, tabla sa 140 all. Sa viral news, anti-kopyahan headgear ng mga estudyante sa isang eskwelahan parang pang-cosplay. Ang cute! At syempre, para po sa ating weather update, summer season, formal nang idineklara ng Pag-asa. El Nino, naabot na ang peak at magsisimula ng humina. Pero ang epekto ay matindi pa rin. Sa ating trivia, razor blade kayang tunawin sa sikmura ng tao. At narito na nga mga balita sa oras na ito.
50 Pinoy kada araw na itatalang may HIV. Ikinabahala na ng Department of Health. Ikinabahala na ng Department of Health ang tumataas na bilang ng mga Pilipino na tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV kung saan karamihan sa mga nagkakasakit ay mga kalalakihan. Sinabi ni DOH Undersecretary at Spokesperson Eric Tayag, umaabot na sa 50 Pinoy kada araw ang naitatalang HIV cases mula sa dating 6 na kaso. Kwento pa ni Tayag, tinatayang nasa 185,000 Pinoy ang may HIV at maaaring ilang taon pa ay umabot na ito sa kalahating milyon sa 2030. Nangangamba ang DOH dahil nasa 40% lamang ang mga nagpapasuri sa HIV, kaya naman mas pinaigting pa ng ahensya ang kampanya sa publiko upang huwag matakot at maging regular ang pagpapatesting. Pinakamaraming kaso ay kabilang sa age group na 25 hanggang 34, habang tumataas ang bilang sa mga edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Binabantayan din ng tanggapan ang mga buntis na overseas Filipino workers at mga nagtuturok ng iligal dahil sa kontaminadong karayom na maaaring magamit sa pag-injection. Sa Central Luzon, ayon sa datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang pinakamataas na HIV cases ay mula sa Bulacan na mayroong 4,436. Pangalawa ang Pampanga na may 3,643. Pangatlo ang Nueva Ecija na umabot sa 1,633. Tarlac ay mayroong 1,142 at Zambales ay nakapagtala ng 1,053. Ang mga naitalang bilang ay mula noong 1984 hanggang September 2023 base sa listahang inilabas ng RESU. Ipinaliwanag ng DOH na inaatake ng HIV ang immune system ng isang tao at nagiging sanhi ito ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS kapag hindi agad ginamot. Kaya paalala ng DOH o ang paalala ng PHO o Provincial Health Office sa Nueva Ecija, huwag matakot magpakonsulta at magpatest sa lahat ng mga health centers at district hospitals sa lalawigan. Pwede ring pumunta sa 5 treatment hub facilities sa Santuario de Paulino sa PJG MRMC, tahanan sa Premier Medical Center, Talaveras Hope sa Talavera General Hospital, Malayti Namnama sa Gimba Community Hospital, at sa St. Aloysius Haven of Hope sa Nueva Ecija Medical Center. Kapitan na Ludiluy ng Diaz Garcia patuloy na magsisilbi sa barangay. Isisigaw sa report ni Philip Cobalti Picture. Patuloy umanong gagampanan ni Ludvina Luy Salcedo ang kanyang tungkulin bilang punong barangay ng D.S. Garcia sa kabila ng desisyon ng Municipal Trial Court of Cabanatuan City na nagpapawalang bisa ng kanyang pagkapanalo noong nakaraang eleksyon. Naglabas ng desisyon ang Municipal Trial Judge na si Attorney Jesus Torres na nagsasabing lumamang ng 2 boto ang katunggali ni Kapitana na si Ezekiel Musni. Gayunpaman, patuloy anyang gagampanan ni Kapitana ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang punong barangay hanggat walang order ng Department of Interior and Local Government at habang inihahanda ng kanyang abogado ang kanilang apela sa mas mataas na hukuman. Ayon kay Kapitana Ludiluy, nabigla siya noong lumabas ang resulta ng korte at hindi pumabor sa kanya dahil naniniwala siyang malinis at walang pandarayang nangyari noong nakaraang halalan, lalo na't nasaksihan ng mga poll watchers at COMELEC ang naging malinis na bilangan. Samantala, sinabi naman ni DILG Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. na hanggat walang ibinababang order, ang korte ay susundin pa rin ang naging proklamasyon noong nakaraang halalan at mananatili si Kapitana Ludiluy bilang punong barangay ng D.S. Garcia. Oh, yes, yun po sa record namin unless we receive po ng court. No? Meron po tayo nakuhang order mula sa court from sheriff po. Wala po tayong court. We have to rely on existing proclamation po.
Sa gitna ng kinakaharap na issue ay nagpasalamat si Kapitana Ludi sa kanyang mga kabarangay na patuloy ang pagsuporta at tiwala sa kanya at nananawagan din siya na maging mahinahon at maging mapayapa ang lahat sa kanilang barangay. Ako po si Philip Double P. Fiction, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala sa Bantay Krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. 2 foreigners suspect sa basag kotse at pagnanakaw sa Central Luzon. Isisigaw sa report ni Clariza de Guzman. Arestado ang isa sa 2 foreigners na sangkot umano sa basag kotse at pagnanakaw sa Balanga, Bataan noong March 22, 2024. Kinilala ang nadakip na suspect na isang 28-year-old na Nigerian national na residente ng San Fernando, Pampanga, habang nakatakas naman ang kasabwat nitong isa ring Nigerian. Base sa report ng Police Regional Office 3, alas 8:30 ng gabi nang iparada ng 82 anyos na may-ari ng metallic gray Toyota Hilux ang kanyang sasakyan sa harap ng kanyang bahay sa Barangay Tuyo, Balanga City. Makaraan ng 30 minuto, pagbalik umano niya ay napansin niyang basag ang salamin sa kaliwa ng passenger's door window ng sasakyan at nawawala na sa loob ang kanyang bag na naglalaman ng mga ID at 5,000 pesos na cash. Kaya kaagad itong humingi ng tulong sa Balanga Municipal Police Station at tinugis ang mga suspect na nakita sa CCTV footage na sakay ng getaway motorcycle. Alas 10:20 nang mahuli ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa Roman Highway, Barangay Gugo, Samal, Bataan, samantalang nakatakbo naman umano ang isa pa sa madamong bahagi ng lugar. Ako po ang inyong kaibigan, Clariza de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Sa fuel update, big time taas presyo bumulaga ngayong Kwaresma. 2 pesos and 20 centavos sa gasolina at 1 peso and 40 centavos sa diesel. Isisigaw sa report ni Smile Sopetran III. At para naman sa ating fuel update, eto, dismayado pa rin ang ating mga tsuper at ating mga tricycle driver dahil sa big time taas presyo ng produktong petrolyo ngayong Kwaresma. Kasabay ng pagbulusok ng mainit na panahon, makakaranas din ng big time oil price hike ang mga motorista. Simula kahapon, dagdag taas presyo sa diesel ng 1.40 kada litro habang ang presyo naman ng gasolina ay nagtaas ng 2.20 kada litro. 1.30 naman sa presyo ng kerosene. Sa ngayon, ang presyo ng Tecron dito sa Pitas, ang kanilang diesel ay nasa 55.70 bawat litro, ang kanila namang gasolina ay nasa 61.20 hanggang 61.70 bawat litro. At dito naman sa CQ Bitas, ang kanilang diesel ay nasa 53.50 bawat litro, ang kanilang gasolina ay nasa 59.30 hanggang 59.80 bawat litro. At dito nga sa Shell Daang Sarili, medyo mataas ang kanilang diesel. Nasa 61.54 hanggang 68.74 bawat litro. Ang kanila namang gasolina ay nasa 65.94 hanggang 73.29 bawat litro. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan bunsod ito ng nagdaang 4 na araw na petroleum trading, ang ugat ng mataas na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. At yan ang ating fuel update kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sopetran III, para sa Balitang Unang Sigaw. Para po naman sa ating balitang lokal, Bayan ng Ginba, pangatlong bayan na mag-iimplementa ng Techno Village Development Program ng CLSU. Isisigaw sa report ng ating student intern mula sa CLSU,
James Humphrey Hizon. Pumirma na sa Memorandum of Agreement sina Dr. Evaristo A. Avella, Pangulo ng CLSU at Viva Mayor Jesulito E. Delapon bilang ikatlong lugar na nag-implementa ng Techno Village Development Program noong March 22, 2024 na ginanap sa Viva Municipal Hall. Ang TVDP ay nagsimula bilang konsepto ni Dr. Edgar A. Orden, dating Pangulo ng CLSU at kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Research and Extension Program Director. Layunin nito na baguhin at mapaunlad ang mga pamayanan kung saan ang mga teknolohiyang likha ng CLSU ay gagamitin upang matulungan ang bawat mamamayan. Nagsimula ang programa noong 2021 at unang naipatupad sa lungsod ng Science City of Muñoz at Talavera, Nueva Ecija. Ang mga teknolohiya na itatampok ay ang Special Purpose Rice, Dairy Good, Tilapia Grow-out, Itik Pinas, Mushroom Spawn Production at Soybean Production. Pinayagan na ng pamahalaang lokal ng Gimba ang implementasyon ng TVDP sa kanilang lugar at nangangako na makikipagtulungan sa CLSU upang magbigay ng suporta sa iba't ibang aspeto upang ito ay mapaunlad, pati na rin ang iba pang posibleng tulong mula sa LGU at mga partner na organisasyon sa pagtutulad. Sa pagpapalawak ng TVDP sa mga lugar na nag-implementa nito sa Nueva Ecija, inaasahan na ang pagpapalaganap at paggamit ng teknolohiya para sa pagtulad ng bayan ay mapapabilis. Para naman sa taong 2024, inaasahang 6 na bagong munisipalidad ang magsusulong ng nasabing programa. Sa kasalukuyan, umabot na sa 17 barangay na may 106 na magsasaka ang katuwang at kasali sa nasabing programa. Muli, ako si James Humphrey Hizon para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, pagtaas ang presyo ng mga bilihin sa Nueva Ecija, mas bumili sumano noong buwan ng Pebrero kumpara noong Enero, ayon sa PSA. Ang buong detalye ay sisigaw ng live ng student intern natin mula sa Central Luzon State University, Micah Ashley Pablo. Naglunsad ng press conference ang Philippine Statistics Authority, PSA Nueva Ecija, sa pangunguna ng Chief Statistical Analysis na si Engineer Elizabeth Rayo, kung saan inilahad ang inflation rate ng lalawigan para sa buwan ng February 2024. Base sa report ng PSA, ang mas bumilis ang pagtaas ng mga presyo ng mga produkto ngayong Pebrero. Kumpara noong buwan ng Enero, taong kasalukuyan, na umabot sa 6.9% inflation rate. Mula Enero hanggang Pebrero ay nagkaroon ng 5.5 average inflation rate. Ang mga pangunahing commodities na nakaambag sa overall inflation ng lalawigan ay ang food and non-alcoholic beverages ay nagtala ng 10% inflation rate na 56.6% ang naiambag sa kabuuang rate sa Nueva Ecija. Paliwanag ng National PSA sa kanilang press release na inilabas noong March 5, 2024, na ang mabilis na pagtaas ng halaga ng mga pagkain tulad ng gulay ay sanhi ng pagbaba ng supply nito taon-taon. Nandito ako ngayon sa palengke ng Cabanatuan City dito sa Kapitan Pepe, kung saan napag-alaman natin na ang presyo ng bigas noong Enero ay pumalo ng 52 pesos hanggang 60 pesos per kilo. At hindi na po ito nagbago nung sumunod na buwan ng Pebrero. Ang presyo naman ng mga gulay gaya ng talong ay umabot ng 60 pesos per kilo noong January na ang 80 pesos naman ang ngayong February. Ang okra naman mga kaibigan ay 80 pesos na naging 90 pesos per kilo. Samantalang hindi gumalaw ang halaga ng ampalaya na nasa 80 pesos. Ang karne naman ay nasa 350 pesos per kilo noong Enero at naging 360 pesos per kilo noong Pebrero. Ang January, 50 pinakamababa, 60 pinakamataas. Ganun pa rin naman ng February. Itong pag-aanihan ng medyo bumaba ng konti. 50 ang nag-52 tayo ng price ng medyo mababa. Anong January, medyo mura. Yung talong dati, lang yun, 60. Ngayon namang February, ito nga, susunod na to, 80. Ngayong first week na to, 90. January po, nag-range po yung price ng karne namin sa 320
ay 350 po siya. Kaya lang po, may tumatawad pa rin iba ng 330 to 320. Yan po, nabibigay pa po namin yun ng 320 to 330. Eh, nung February na? Nung February po, hindi na po namin kaya magbaba ng presyo kasi tinaasan na naman po kami ng 58 pesos. Ngayon po, nung price po namin ng February hanggang ngayong March, 350 to 360 na po siya. Habang ang housing, water, electricity, gas at other fuels ay nagtala ng 8.7% na nakadagdag din ng 25.5%. At sa darating na buwan ng Abril, mga kaibigan, ay may announcement na ang Camaratuan Electric Corporation na magtataas ng singil sa kuryente. At 7% naman mga kaibigan sa clothing at footwear na 3% ang ambag sa total inflation. Samantala, nagkaroon din ng positive inflation from negative inflation ang health na mayroong 5.9%, 4.3% naman sa personal care and miscellaneous goods and services, 3.6% sa furnishing household equipment and routine house maintenance at 0.9% naman ang sa transportation. Ngunit bumaba naman ang inflation rate ng recreation, sports and culture na nagtala ng 3.6%. Sagot naman ni Engineer Rayo sa katanungan kung paano proprotektahan ang mga minimum wage earners laban sa mataas na halaga ng pangunahing bilihin, ay magsusulong umano ng solusyon ang kanilang ahensya sa national government upang proteksyonan ang mga mamamayan sa mataas na gastusin kabilang ang mga estudyante. So kung ang tanong po ninyo ay kung paano mapoprotektahan sa inflation na ating inire-report po ngayon, ma'am, katulad po ng aking sagot kanina ay ang ating opisina, ang PSA ay nangangalap po ng data para ating maipresent at maging basihan ng ating nasa gobyerno para makapagsagawa ng programa at maprotektahan po ang ating mga kababayan, partikular na nga po ang mga estudyante at I think lalo na yung ating mga kababayan na may maliit na kita. Sa kabuuan naman ang Nueva Ecija ay pangalawa sa buong Region 3 na mayroong 6.9% inflation rate. Pangatlo naman sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas ang Region 3 na mayroong mataas na inflation rate. Mula sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City, inyong lingkod, Micah Fabro, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Maraming salamat, Micah Fabro. Live po sa Kapitan Pepe Public Market dito sa lungsod ng Cabanatuan. Samantala, sa Balitang Sports, PBA All-Star Game 2024, Team Japet versus Team Baroka, tabla sa 140 all. Muli magbabalik, Ismael Sapatran III. At para naman sa ating Balitang Sports, eto sa katatapos lamang ng PBA All-Star Game 2024, maraming mga fans ang nasiyahan. Natapos sa tabla ang 2024 PBA All-Star Game ang Team Mark at laban sa Team Japet sa score na 140 noong linggo ng gabi sa University of St. LaSalle Gymnasium sa Bacolod City. Sa paghabol ng Team Mark sa huling minuto, 131-140 ay nagpakawala ng magkasunod na 3-point shot si Robert Bolick at ang kanyang pinakawalang malaking 4-pointer point shot upang tulungan ang kanyang kupunan na maitabla sa 140 all na may kasamang foul para sa bonus free throw. Nagtapos ang laban sa tabla dahil walang overtime sa All-Star Game. Tinanghal na final MVP si Bolick kasama si Japet Aguilar bilang All-Star Most Valuable Player. Si Bolick ay may 13 points at 10 sa fourth quarter, habang si Japet ay may 21 points. Ito ang unang pagkakataon mula noong 2017 na ang All-Star Game ay nagtapos sa isang draw. Pinangunahan naman ni CJ Perez ang Team Baroka na may 39 big points, katulong si Captain Mark na may 20 points. Nagtapos din si RR Pugoy ng 25 points para sa Team Japet. Tinanghal namang 3-point champion si Raymond Almasan ng Meralco Bolts sa big man category ng 3-point shootout at si Calvin Optana naman ng TNT na sa point guard edition. Si JM Calma naman ng Northport ang nahirang na champion sa obstacle course.
Aliw na aliw naman ang mga fans sa dance showdown ng All-Star Players, kung saan nagpakitang gilas sina John Mar Fajardo at Calvin Abueva na parang akala mo ay mag-ama. At yan ang ating balitang sports kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sope 23rd, para sa balitang Unang Sigaw. Anti-kopyahan headgear ng mga estudyante sa isang eskwelahan parang pang-cosplay. Palupitan sa paggawa ng mga anti-kopya headgear para sa kanilang pagsusulit ang mga estudyante ng Batangas State University Lobo Campus, kung saan ipinamalas nila ang kanilang pagiging malikhain. Aakalain mong nasa costume party o event ng cosplay ang mga estudyanteng ito dahil sa kanilang effort sa paggawa ng anti-cheating headgear na ang mga disenyo ay may kinalaman din sa kanilang kurso. Mayroong gumawa ng disenyo ng bahay kubo, magsasaka, chainsaw, gulay at mga hayop, kaya naman ang kanilang guro na si Sir Angelo Ebora ay magbibigay daw ng bonus points sa kanila. Naghatid naman ng pampagood vibes at paghanga sa mga netizens ang mga headgear na ito. Ang paandar na ito ni Sir ay para daw makabawas sa pressure sa eksaminasyon ng mga estudyante at maituro sa kanila ang pagiging patas at hindi mandaya na maaari nilang madala kapag nakapagtapos sila ng pag-aaral. Aabot nga sa mahigit 2 million ang views ng video sa TikTok, mahigit 200,000 reactions at higit 17,000 shares. At para naman po sa ating weather updates, summer season, formal nang idineklara ng Pag-asa. El Nino, naabot na ang peak at magsisimula ng humina, pero ang epekto ay matindi pa rin. Ihahatid sa atin ang ating weather specialist mula sa Pag-asa Cielesio Complex Station, Sir Roger Manuel. Magandang tanghali sa mga manonood sa TV48. Dumako naman tayo sa pinaka-latest na weather update. Opisyal nang nagtapos ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan noong March 22. Opisyal nang diniklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-araw o summer season, kung kaya't asahan natin ang mga maiinit na araw sa mga susunod na pagkakataon. Tanging ang easterlies na weather system na lamang ang nakakaapekto, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, kung kaya't inaasahan ang mga lugar ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Quezon ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-uulap ng kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng easterlies. Samantalang sa iba pang bahagi ng Luzon, ang Metro Manila, Central Luzon, Nueva Ecija in particular, ay inaasahang makakaranas ng magandang lagay ng panahon, mainit sa araw. Kung meron mang mga pag-ulan ay napakababa ng tsansa. Samantalang sa iba pang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, gayon din naman makakaranas ng magandang lagay ng panahon. May kainitan sa tanghali, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa dakong hapon at gabi. Dahil nga po, opisyal nang diniklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng summer season at nasa epekto pa rin tayo ng El Nino. Inaasahan hanggang May ay mararamdaman pa rin natin ang epekto ng El Nino, kung kaya't makakaranas tayo ng mga maiinit na temperatura, kaya't gumawa ng mga kaukulang aksyon upang maiwasan ang epekto ng mainit na temperatura. Base sa Climate Forum na ipinalabas ng Pag-asa noong March 20, inaasahang naabot na ng El Nino ang kanyang maximum peak, kung kaya't ito ay inaasahang patuloy na hihina at babalik sa neutral condition sa mga buwan ng May, June, July.
At base na rin sa mga datos at mga model na pinagbabasihan ng Pag-asa, merong 55% probability na mag-develop naman ang La Nina Phenomena sa mga second quarter ng 2024, ngunit mararamdaman natin ang epekto sa mga huling bahagi ng 2024. Patuloy na mag-antabay at magpapalabas ang Pag-asa ng mga kaukulang advisory para sa mga weather system na minomonitor ng Pag-asa. Yan ang weather update mula dito sa Pag-asa CLSU para sa TV48. Roger Manuel nag-uulat. At sa ating trivia, razor blade, kayang tunawin sa sikmura ng tao. Alamin ang buong detalye sa report ni Carmel Joy Miguel. Alam niyo ba na dahil sa lakas ng asido sa ating mga sikmura, ay kaya nitong tunawin kahit ang manipis na metal na ginagamit sa mga razor. Ngunit paalala lamang na huwag itong susubukan. Batay sa chemistry, habang bumababa ang pH level ng isang likido, ay mas lumalakas ang kakayanan nitong tumunaw ng mga bagay. At ang likido sa ating mga sikmura ay tinatayang nasa pH level 1, 2, 3 na kinokonsiderang napakalakas. Ayon sa isang pag-aaral, kayang numipis ng mga razor blade at mas madali itong masira kapag nababad ng 15 hours sa asido ng ating sikmura. At ito'y natutunaw na kapag umabot na sa 24 hours. Dahil din sa lakas ng asido sa ating sikmura, ay marami pa itong kayang tunawin. Kaya naman hindi totoo ang panakot ng mga matatanda na kapag nakalunok ng buto ng prutas ay mayroong tutubong halaman sa loob ng tiyan. Ako po si Carmel Miguel para sa ating trivia. Announcement po para sa mga kabanatwenyo mula sa Celcor. Mga kabanatwenyo, sa darating na April 2024 bill, magkakaroon po ng pagtaas sa inyong overall rates. Ito po ay dahilan na napipintong pagtaas ng generation charge o ang halagang kinokolekta ng Celcor para sa generation company na nagbibigay ng supply ng kuryente. Dahil natapos na ang kasunduan ng Celcor sa isang hydroelectric producer, mula sa hydropower ay magiging coal-based na ang pagkukunan ng supply ng kuryente. Ang pagbabagong ito ang sanhi ng pagtaas ng generation charge sapagkat mas mahal ang presyo ng kuryente na nagmumula sa coal-based power plants kumpara sa hydropower plants. Bukod dito, ang supply ng kuryente mula sa coal-based power plants ay pinapatawan ng 12% VAT ng gobyerno na siyang makakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ng Celcor ang eksaktong halaga ng pagtaas. Samantala, tularan, 2 gwardiya nagsauli ng pera. Nagsauli ng bag ang 2 gwardiya na naka-assign sa main entrance ng Provincial Government of Nueva Ecija sa isang retiradong kawani ng Gapan District Hospital. Ang nasabing bag ay naglalaman ng mga mahalagang dokumento at pera na nagkakahalaga ng 13,000 pesos. Agad nila itong ipinagbigay alam sa PHRMO at ito ay mabilis namang inaksyonan ng tanggapan. Personal namang nagpasalamat si Ginang Leonor Eliazar sa mga nakapulot ng kanyang gamit. Saludo po sina Governor Aurelio Oy Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, maging ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan sa katapatang ipinamalas ng 2 sa Blue Guards ng Kapitolyo. At pamamahagi ng Educational Financial Assistance patuloy. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng Educational Financial Assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Oy Umali and Vice Governor Doc Anthony Umali. Kamakailan lamang ay mahigit 700 na Nova Ecijanong scholar mula sa 3 bayan at 1 lungsod sa District 4 ang nakatanggap ng kanilang stipend allowance na nagkakalaga ng 2,500 pesos para sa first semester ng school year 2023 to 2024. Ito ay ang mga bayan ng Peñaranda, General Tino, Cabiao at Gapan City. Laking pasasalamat naman ng mga scholar ng Kapitolyo sa kanilang natanggap dahil ito ay kanilang magagamit sa kanilang pag-aaral. Sa pangangasiwa ng Public Affairs and Monitoring Office of PAMO, at Provincial Treasurer's Office o PTO, umaabot na sa 25 municipalities at cities ang nabigyan ng stipend allowance ng Kapitolyo.
Ang susunod na schedule para sa educational assistance ng PGNE ay sa darating na April 6 sa mga bayan ng San Isidro, San Leonardo at San Antonio. Empowering Beauty, SM's Beauty Fair para sa selebrasyon ng Women's Month. Kasalukuyang isinasagawa sa SM City Cabanatuan at SM Mega Center ang Beauty Fair para sa selebrasyon ng International Women's Month na nagsimula noong March 16 at tatagal sa March 31. Ang nasabing fair ay nagpapakita ng kakaibang shopping experience, tampok ang beauty bazaars, masterclasses, meet and greet sa mga beauty icons, at tsansang madiskubre ang produktong babagay sa iyo sa pakikipagtulungan ng mga nangungunang SM Beauty Brands and MSMEs. Ang pagdiriwang ng buwan ng kababaihan na sa taong ito ay nagbibigay diin sa impluwensya ng Generation Z sa pagbabago sa pamantayan ng kagandahan, pagpapahayag at pangangalaga sa sarili. Kaya makiisa sa selebrasyon ng Women's Month sa SM Malls dahil itinatampok dito ang mga paboritong beauty brand tulad ng Watsons, He Body Shop, The SM Store, The Face Shop, Miniso at marami pang iba na nagpo-promote sa pagkakapantay-pantay. At ngayon naman batiin natin na maligayang kaarawan. Happy birthday, Henry Corpus from Provincial Tourism or Provincial Treasurer's Office. Happy birthday, Sir Henry! At syempre, ngayon naman ay magbabasa na tayo ng mga comments, mensahe ng ating mga taga-subaybay. Pero hindi lahat ng mga mensahe na inyong ipinarating sa aming stasyon ay amin pong mababasa. At unahin na nga natin ang mensahe galing kay Jessie Camato Ordona. Salamat po, Governor, sa malasakit at pamahal ninyo sa aming mga Novo Ecijano. Maraming salamat, Kuya Jessie Camato Ordona, sa iyong ipinadalang mensahe. At syempre, ito pa rin ay kaugnay sa patuloy na pamamahagi ng bigas ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. At next message, galing kay Pasara muna sana yan si Lex. Hintayin mo nang matapos yung ginagawang kalsada sa San Juan. Halos 2 oras ang traffic yan bago ka makalampas sa ginagawang kalsada. Yung next message, ito na ba yung... Ayan, okay. So, sagutin muna natin, Joby, bago tayo dumako doon sa sumunod na mensahe. Ang galing kay Nelson Dawang, gusto niya munang ipasara ang Silex dahil noong last week, binuksan nga ito at pwede nga lang sa mga light vehicles. At ngayon naman, panawagan ni Nelson, sana daw ay isara ulit itong Silex dahil doon sa ginagawang kalsada sa San Juan, Aliaga na umaabot ng 2 oras ang traffic sa lugar. So ipapasa natin ito, Joby, sa DPWH First Engineering Office para ma-actionan din yung concern nitong si Nelson at hindi lamang siya ang nagkakaroon ng pagkaantala sa kanyang pinupuntahan dahil ang haba rin naman, Joby, ng 2 oras, para naman din ma-actionan din ng DPWH itong concern na ito. Yan, so. Mensahe pa rin, galing kay galing sa isang Facebook user. Kami po ay humihingi ng tulong laban sa NECO dahil sa sobra-sobrang paniningil ng konsumo ng aming kuryente. Kami po ay walang inaasahan na kabuhayan mula noong March dahil sa lockdown. Kami po ay hirap na hirap at patuloy na pinapahirapan ng NECO. Noon, ang reading namin ay 109 kilowatts per hour lamang. Nakabukas ang aming ref at aircon pero ngayon mula nang nagka-pandemic, biglang 200 plus kilowatts per hour ang aming konsumo kahit nakapatay ang aming ref at 4 na oras lang nakabukas ang aircon sa isang araw. Ang aming bill sa loob ng 4 na buwan ay umaabot ng 6,500 pesos na dapat ay konsumo na namin ng 6 na buwan. Samantala ang aming kapitbahay na nakasaksak ang ref at walang hugutan ang bill ng 3 buwan. At hugutan ang bill ng 3 buwan, 3 months ay 1,600 lang. Asan po ang hustisya? Mahirap na nga po kami, lalo pa kaming pinaghihirap. Hindi po porke nagbayad kami ng nakaraang buwan ay mapera kami. Nagbayad po kami unti-unti para hindi matambakan dahil sa huli kami pa rin ang magbabayad. Huwag naman po sanang manamantala
ang NECO. Tulungan nyo po kami, Gov. Actionan nyo po. Parang awa nyo na po. Salamat po. Dito po sa concern ng ating Facebook user, balik mo muna doon. Ayan. Magkadugtong ba yan? Oo, NECO din po yung kasunod dating mensahe. Same lang, nagpadala? Okay. So, sagutin muna natin yung isang concern. Ang daming yung mga sinabi rin na concern sa NECO. Pero, para doon sa nag-comment, ano kayang NECO ito? Kasi may mga NECO 1, may NECO 2, Area 1, Area 2. So, hindi natin alam kung anong NECO yung sinasabi nitong nag-chat or nag-text sa ating istasyon. Pero kung sakaling maibigay po ninyo ang inyong detalye, ipo-forward po namin ito sa NECO dahil may mga senaryo kasi, Jovi, na sira minsan ang kontador o yung mga linya ng kuryente, ng kawad ng kuryente, maaari rin sana na ma-check ng NECO na tinutukoy nitong nag-chat sa atin. Para nang sa ganon, mapuntahan at ma-forward natin sa mismong NECO. So, yung concern niya na to kasi, meron pa siya. Kasunod na to, sa NECO nga po, may dagdag na charge, senior subsidy, hit-all at real property tax. So, katulad din ng comment natin kanina sa ang NECO to, para nang sa ganon, ma-forward natin sa concern na tanggapan at maipaliwanag nila yung mga patong-patong na charges na nakalagay sa kanilang electricity bill. Kasi iba rin naman, kahit tayo, Jovi, nagtataka rin tayo, ano ba itong mga charges na to? So, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga electric cooperatives, ay mas matutulungan po tayo at malaman din natin kung para saan ba itong dagdag na charge sa senior subsidy, hit-all at itong real property tax. Magmensahe ka ulit sa amin or pwede natin yung isang staff natin dito, tanungin kung saan din siya para nang sa ganon, ma-forward at matulungan itong concerned citizen natin. And of course, Ms. Shane, bukas naman din ang NECO sa mga ganitong klase ng mga problema o mga suliranin ng ating mga kababayan. Yes. At mensahe pa rin, galing kay Juanita Sarmiento, nakakaawa naman ang ating mga kababayan na magsasaka, malaki ang puhunan, wala naman maaani sa ng El Nino. Yan ang masakit na parte, Ms. Shane, talaga, ng pagtatanim ng palay sa mga panahong ito sapagkat magastos dahil nga po sa kakulangan ng ating patubig. Siyempre, matindi rin kasi ang epekto ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka dahil karamihan o lahat halos sa mga magsasaka ang complaint ay kulang ang patubig. Kaya ang kanilang aanihin ngayong summer cropping season ay kalahati lamang. At ito nga ay nananawagan nga din sila na tulong mula sa gobyerno. At pwede naman din silang pumunta dyan sa mga municipal and city agriculturists para nang sa ganon, matulungan din sila. Dahil may mga ibinababa rin naman na ayuda mula sa pamahalaan o sa gobyerno para po sa ating mga mahal, bayaning magsasaka. Mensahe pa rin, galing kay Norma Roldan Palandiano. Ganyan nga nangyari sa sibuyas ng amo namin. Nalugi siya. Kaya walang kinita asawa ko, alang kapalit ang pagod nila mula Oktubre. So ito sa mga magsisibuyas, Jovi, isang kinakaharap dito yung pag-atake talaga ng harabas. At kalahati at marami rin po mga kaibigan ang nalugi dahil nga po dito. At syempre patuloy nga po natin ipinananawagan sa mga hindi pa po nakakaalam. Meron po tayo mga ayuda na mula sa Department of Agriculture na ibinababa sa bawat munisipyo sa inyong lugar na pwede po makatulong sa ating mga magsisibuyas, lalo na sa mga chemical na pwedeng makabawas dito sa mga harabas. Meron kang dagdag, Jovi? Yes, Michelle, kabilang kasi yan sa mga itinanim din ngayong panahon din ng taniman ng palay, ay ang pagtatanim din ng sibuyas and at the same time ay ng pakwan. Ngunit ito nga po ang nakakalungkot ay sinalanta rin po ng mga harabas. At mensahe? Galing kay Azumi Lesh Shakirara. Ang ganda ng pangalan. Joby, basahin mo na. Good morning po. Magtanong po sana ako kung saan makahingi ng tulong. Isa po akong OFW sa Dubai. Need ko po sana malaman kung saan ang OFW Help Desk ng Kapitolyo. Maraming salamat.
Ang OFW Help Desk, Jovi, matatagpuan dito sa first floor ng Old Capitol Building dito sa Cabanatuan City. Pwede po kayo magtanong sa guard para po tanungin mismong PESO office po itong opisina ng OFW Help Desk. At syempre, para lang din sa kaalaman din ng lahat, ang itong OFW Help Desk ay itinatagpo ni former Governor Jerry Domingo Umali noong 2016 at patuloy po itong pinagpatuloy po ito ni Governor Oy Matias Umali para sa kapakanan po ng mga OFW nating kababayan dito sa Nueva Ecija. Mensahe pa rin galing kay Janine Gatchalian, meron po bang malapit sa Gabaldon na pwedeng magparehistro para sa national ID? Hindi, Jovi. Michelle, base sa ating pagsisiyasat, ayan, base sa kanilang website, sa Philippine Identification System, ay ang available po na registration center po natin dito po sa Nueva Ecija ay dito po sa ating Cabanatuan City, sa Dicarma, dito po sa ground floor, Horizon Building, Maharlika Highway, Barangay Dicarma. Pero nakapanayam din natin kanina si Ma'am Elizabeth Rayo ng PSA at meron daw silang mga staff na bumababa sa bawat bayan, bawat barangay ng bawat bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ibigay po ninyo, Ma'am Janine, ang inyong detalye para ma-forward po namin sa PSA nang sa gayon kung sakaling meron na silang schedule dyan sa bayan ng Gabaldon, especially kung saan barangay naroon ang kanilang staff ng PSA na national ID, ay pwede kayong pumunta para kasi mahal na rin ang pamasahe, Jovi, no? Para mas makatipid at mas komportable, malapit na lang din sa inyong lugar. So, ibigay po ninyo ang inyong mensahe sa amin at ipo-forward po natin yan sa PSA. At galing naman po kay Virgie Compass Paras, may tanong lang po ako, saan po ba mabilis ang action pag nagreklamo about sa amo? Tinanggal niya yung empleyado at wala man lang nakuha kahit na ano. Jovi. Ayan, Michelle, maaari po kayong dumulog sa ating DOLE para po sa patungkol dyan. Ngunit kung ang tinutukoy niyo po ay ang separation na pay, dahil kadalasan ito po ang talagang hinahanap kapag kayo ay nawala ng trabaho, ang hinahanap ng mga empleyado ay separation pay. Pero according po kay Attorney Mel Santa Maria, isa po siyang lawyer, makakakuha po kayo ng separation pay kapag nagkaroon po ng retrenchment o kapag po ang isang departamento na kinalalagyan ninyo ay kinakailangan na pong tanggalin sa inyong kumpanya, ay makakatanggap po ng separation pay. O kaya naman po ay kapag kinakailangan po magbawas ng empleyado dahil sobra na po ang empleyado or magkakapareho daw ang mga ginagawa at kinakailangan magbawas, doon po ay makakatanggap ka ng separation pay. At isa pa po, kapag po nagsara na ang kumpanya ngunit hindi naman po nalugi, ay makakatanggap din po ang mga empleyado ng separation pay. Para ito, Michelle, sa mga permanent, sa mga pinagtatrabahuhan. At kapag naman daw po, kapag ang isang empleyado ay nakakaroon na ng sakit o ang sanhi ng sakit ng isang empleyado ay nakukuha niya sa kanyang trabaho at kinakailangan niyang malis, ay magkakaroon din po siya ng separation pay. So ito po yung mga nabanggit ni Attorney Mel Santa Maria na mga empleyado na maaari pong makatanggap ng separation pay. At hindi naman daw po nangangahulugan, according po kay Attorney Henry Rojas, na kapag ikaw po ay nagtrabaho na ng ilang taon sa isang kumpanya, ay makaka-receive po kayo ng separation pay. Meron po tayong tinatawag na collective bargaining agreement between po yan sa mga empleyado at saka po doon sa employer po natin, na kung nagkaroon po ng agreement na may matatanggap po ang mga empleyado, ay maaari daw po kayong magkaroon nito. Ngunit yung po ng ating mga nabanggit, yun po ang mga empleyadong maaaring makatanggap ng separation. At para, lalaki ba siya? Virgie, babae. Kay Ate Virgie, pwede po kayong dumirekta na lang sa DOLE. Meron po tayo dito sa Cabanatuan City para nang sa ganon po, parating po ninyo yung mismong concern ninyo. At mensahe pa rin, galing kay De Guzman Art.
Saan po pwede magsumbong pag may nagkakatay ng aso? Ayan, para po sa mga nagkakatay ng aso, maaari po kayong magsumbong din sa inyong barangay captain, ano? Sa inyong barangay, sapagkat ito po ay mahigpit na ipinagbabawal po ng ating batas ang pagkatay, pagmamalupit po sa mga domestic animals tulad po ng aso. Batay po yan sa Republic Act number 8485. At kung may akto o nakuhanan nyo po ng video o merong kasalukuyang nagkakatay ng aso, ay maaari nyo po yan itawag din sa Animal Kingdom Foundation na nangangalaga din po para sa kapakanan po ng ating mga alagang aso at pusa at iba pa pong mga hayop. Pwede rin sila, Jovi, dumirekta sa CIDG office para sa agarang aksyon kapag saktong-aktong nakita nila yung pagkatay ng aso dahil ginagawang pulutan minsan. Yes, diba? at minsan din, Michelle, inihahanda din yan talaga sa mga okasyon. Oo. Dahil marami din po ang mahihilig sa karne po ng aso. Pero yun nga po, ipinagbabawal po yun ng batas sapagkat meron po yung kaukulang parusa na aabot po ng 1 taon hanggang 2 taon na pagkakakulong at meron din po yung multa kapag po ang aso ay namatay or pinatay. So, De Guzman Art, sana'y nasagot po namin ang iyong katanungan. Pwede magsumbong sa Animal Kingdom Foundation. Pwede po doon sa Facebook page nila. I-type nyo lamang po yung Animal Kingdom Foundation at iparating po ninyo yung mensahe kung may video or pictures po kayo na nakuha at yung detalye kung saan po ito ay pwede po ninyong i-chat po doon. Or direktang magsumbong sa CIDG office para sa agarang action. Yan lamang po ang ating mga mensahe, Jovin. At yan po mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelina Astero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tolentino sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Pucho. At syempre, Miyerkules Santo, half day lamang po sa mga empleyado. At syempre, ngayong araw po ay nakasama rin natin si Clarissa de Guzman, Smaso Petran III, Amber Salazar, Carmel Miguel, student intern natin from CLSU na sina James Season at Micah Fabro, sa weather specialist ng Pag-asa CLSU Complex Station na si Sir Roger Manuel. At syempre, nakasama rin natin ang tech team, admin, editors, cameraman, and driver. At sa ating po mga taga-subaybay, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kukentuhan dito lamang po sa programang Double P. Love you!